So, good evening ulit guys. Welcome sa ating first webinar brought to you by Vantage. Okay, so hindi na tayo, kumbaga nagbabalik tayo sa weekly live natin. So, magiging panata ko uli yan. For 1 year dati, no, meron tayong webinar din na weekly. So, right now, meron tayong webinar brought to you by, of course, Vantage. Yung Forex broker natin ngayon. Official partner no, ng Ferrari. Yan, so ito, Vantage, Jacket Vantage. Okay. So, pag-usapan natin ngayon ang introduction natin sa Forex. Bakit Forex maganda? Ano ba pagkakaiba nito? Bakit yung iba crypto? Actually guys, ako galing ako sa crypto. Okay? Very volatile ang crypto lalo na sa futures trading, contract trading. Nung napunta ako sa Forex, especially tapos napapunta ako sa commodities. Mamaya pag-usapan natin yung commodities. Isingit lang din natin 'yan. Mas madali ang technical analysis, to be honest. So pag-usapan natin 'yan. So ngayon series of webinar 'to, papaiksiin natin. So my target will be 7:35, 7:40. Hindi na yung sobrang haba na webinar. Ang purpose natin dito is magkaroon kayo ng simpleng knowledge. And then next week, i-introduction natin kayo sa fundamental analysis and then yung technical analysis. And then doon na tayo sa MT5, paano gumamit ng MT5, MT4. Pero I suggest MT5 yung gagamitin natin. So, sino dito yung nakapag-try na mag-trade sa Forex? Can you type 3 kung nakapag-trade ka na sa Forex? Can you type 3? Okay. So, don't forget guys, no, let's support Vantage. Mamimigay din tayo soon ng t-shirt, no? T-shirt from Vantage. Okay, so kung hindi pa kayo naka-register kay Vantage, please register. Kasi mamaya, papakita rin natin, ayan, register lang kayo dyan. Kasi mamaya, papakita rin natin na kung register ka and then may deposit kay Vantage, you can be included in my exclusive chart analysis group, group chat siya, na nandun yung mga analysis natin, technical analysis. Normally, pinopost natin doon. Primarily, gold yung tinetrade ko kasi. So, gold yung nandun. And then, other forex, then may sumisingit na mga crypto rin. Ano? So, now, pag-usapan natin, bakit nga ba forex? Ano nga ba ang forex? So, ready na tayo. Since ready na lahat, mag-share screen ako. Screen 1. Okay. Kita ba? Kita naman to, no? So, hindi yan yung presentation natin. Okay. Eto guys, kita ba yung what is Forex? Can you type 7 kung nakikita naman? Gusto ko yung makita. Okay, bilis ni Sir Anton ah. Okay, so nakikita naman what is Forex. So, simple lang, no? To be honest, lahat tayo nakaranas na ng Forex. Forex means foreign exchange. Yun yung pagpapalit ng iba't ibang currency ng mundo, no? Kasi may bawat bansa may currency normally. So nagpapalitan 'yan. Ngayon, ang kagandahan, ang actual kasing naranasan natin, halimbawa, katulad ko, OFW kami. So pagka uuwi kami dito sa Pilipinas, pupunta kami saan? Sa exchange center, no? Sa money exchange. Papapalit kami doon, tapos halimbawa, dollar, 'yun. Ang nangyayari ngayon, kung mataas ang presyo ng dollar, kumikita ka ng mas maganda, tama? So, naranasan na natin talaga yung foreign exchange na tinatawag, tong forex. Pero yung trading forex, pwede rin yan kasi nung unang panahon, noong araw, ang pagpo-forex, nung wala pang internet, through telephone lang yan. Bukod sa trading floor, primarily sa trading floor, pero through telephone. Ang good news ngayon, dahil meron na tayong internet, mas padali na. Hindi na tayo tumatawag sa telepono, o sige, buy ako o sell ako. Hindi na. Right in the moment, meron tayong mga broker online para sa ating mga retail trader. Okay? So, ang Forex is quickly, ito yung global financial market that allow us, even a retail trader, to trade currency. So, may euro to dollar, euro to pound,
euro to yen, ayan. Kung makikita niyo yung symbol na yan, euro to yen, euro to dollar. Ito, euro to pound, no? Pound to. So, ganyan, umiikot lang. Meron tayong tinatawag na mga major and minor pairs din. So, pag-uusapan natin yan later on. Ngayon, kapag ka nag-travel ka sa isang country, normally kailangan mo ng magpapalit ng pera nila. Okay. Pumunta ako ng Turkey, pumunta ako ng Saudi noon, ah, even sa Armenia, pupunta ka sa kanila para magpapalit. So you are actually doing already the forex trading. Nagte-trade ka actual, no, pinapapalit. Now, bakit ba maganda guys ang forex? Ito ang hindi naiintindihan ng ilan. Sabi nila hindi maganda crypto, hindi maganda ang ano ang forex talaga or commodities, etc. Pero sa totoo guys, ito yung isang rason, no? Itong data na 'to nung first quarter ng 2024, ang nagte-trade sa forex ay trilyon, 7.5 trillion. Okay? 7.5 trillion ang nagte-trade sa forex. Imagine niyo 'yan. Compare sa crypto na nasa 50 to 100 billion lang. Ang commodities naman like gold, gold kasi ang primarily. Pagka sinabi mong commodities, gold, silver, 'yan yung mga metal natin, and then oil, gas, 'yan. Kasama 'yan sa mga tine-trade natin. Okay? Ngayon, ano ang mapapansin niyo ngayon dito? Saan maraming galaw ang market kung titignan niyo? London Stock Exchange ba o ano? Gusto ko makita yung sagot. Dito sa graph na 'to, saan maraming pera na pumapasok? Saan maraming pera? Pakisagot. Anyone? Gold is 145 billion. Alin ang mas mataas? Okay? Okay, si sir ano, forex. Okay, totoo 'no, forex yung mas mataas dito. So ibig sabihin, mas maganda bakit doon pumupunta ang mga tao? Ibig sabihin talaga, sa trading volume pa lang natin daily 'no, daily trading volume, makikita mo na marami talaga ang nagte-trade sa foreign exchange. Okay? Ayan, kaya at least klaro sa atin 'yan ha. Na meron tayong trading volume na pinakamalaki is sa forex market. Now, sa forex market, hindi naman yan 24 hours talaga na kumbaga na 24/7. Actually, ang forex market is 24/5 na bukas. Okay. Bigyan ko kayo ng ano, ito yung sample natin. Meron ditong PH time para pamilyar kayo. Normally unang nagbubukas actually is kung sa oras 5 AM to 2 PM ng Pilipinas, Sydney, Australia. Okay? Market. Pagkatapos niyan, yung Tokyo market, pwede mo ring sabihing Asian market. Tokyo rin dito eh. No, Asian market. Ngayon, susundan niyan ng bandang hapon na 3:00 hanggang 12:00 ng madaling araw sa Pilipinas, London market. And then, New York market kasama dyan. Ngayon kung mapapansin nyo, mas maraming nagte-trade between London and New York session. Ako dito ako mas nakakakuha ng magandang trade. And then sa morning, yan, bago mag-11, maganda rin makita mo yan, marami rin volume yan. Minsan 9, pumapalo na eh. Okay? O mag-iiwan ka. Anyhow, isa yan sa tuturo ko, mga diskarte natin, papaano ka hindi mape-pressure sa pagte-trade, yung hindi ka ba papagurin, it's either win, loss kung loss. Pero, of course, dahil sa risk-reward ratio na tinatawag natin, mas marami. So, normally, pagpo-focus natin yan, ituturo ko sa inyo to kung saan tayo maganda mag-trade. Actually, tinuro ko to sa candle range theory, kung naaalala nyo. So, yun. So, to sum up,
number one, kaya maganda ang Forex, sa trading volume pa lang sa buong mundo, siya ang may pinakamaraming nagte-trade. Kaya, ibig sabihin, maganda yung galaw. Okay, kung maganda ang technical analysis mo, fundamental analysis mo, makikita mo yan. Ngayon, para sa iba, ano ba yung fundamental analysis and technical analysis? Yung nakikita nyo yung nagbabasa ng chart, technical analysis yon. Yung fundamental analysis, yan yung may kinalaman sa mga news, which i-discuss natin sa susunod na linggo. Pag-uusapan natin yan. Nothing to worry about. So, dun lang tayo sa basic na mga mahalagang matutunan nyo sa Forex. Ngayon, sino ba yung mga market participants sa totoo? Sa main Forex, merong 8 na distinct category na mga participants sa market. Ito yung talagang nagpapagalaw. Central bank, mga bangko, commercial company, hedge fund, investment management firm. Ito yung retail foreign exchange broker. Normally, yan yun, yung retail, yung kung saan nagma-money exchange tayo. Yan, money transfer, remittance company. And then, papasok na tayo. Mga private investors tsaka trader. Namely, you and me. Yan yung sinasabi. So, yan yung mga market participants natin. So, hindi na natin papaikutin masyado, palalalimin yan. Okay, gusto lang natin maging simple yung atin. So, sum up ulit tayo. Ano nga ba ang Forex? Pagka nagpapalit ka ng dollar o tinetrade mo ang isang dollar sa ibang currency o yung ibang currency to other currency, you are already trading Forex. So, simple global financial market that allow one to trade currencies. Okay? Ang Forex, ang may pinakamaraming volume, daily, pumapalo yan ng 7.5 trillion. Daily ang pinag-uusapan natin, ha? Pero based ang data na to nung 2024. Yung data na to, actually, alam ko, ano to, dati 4.5 trillion eh. Pero matagal na report na yon. Mas malaki na ngayon. Okay? Mas malaki yung naging volume ngayon. So, imagine nyo yan, ganyang kalaki yung volume. Pwede rin nating, tanungin si ChatGPT. Okay. What is the daily volume of Forex compared to gold, crypto, and indices? Ayan, tinuturuan ko lang kayo kung paano magtanong kay ChatGPT. Makikita mo, sasagutin yan ni ChatGPT, naghahanap pa siya. Mabagal, ano? Well, ayan. Ayan, 7.5. Tama pa rin yung ano ko, yung, yung pinaka-latest na volume. Estimate nila 6.6, pero ito, no, 7.5. Ang average, billion, no? Sa gold, ito lang. Crypto, 32 billion. So, pumapalo nga lang siya, ayan, 50 to 100 billion yan. So, ano yan itong data na to. Okay, so makikita mo talaga, nangunguna pa rin talaga ang Forex kahit sa sagot ni ChatGPT. Kaya, ganyan kagandang mag-trade. Oo, mabait si ChatGPT. Magaling sumagot 'yan si ChatGPT. Okay? So, meron tayong market session, guys. Tandaan niyo 'yan, at least magkaroon kayo ng idea. Ang maganda nito, ito, i-share natin 'yan sa exclusive ng Asasi chart analysis. Nakikita niyo naman ano, ito. Dito kasi ako nagbibigay ng mga chart analysis 'yan, yung mga kumikita. So, andyan pati news, binibigay natin yung mga possible news. So, at least dito may deposit ka lang na 100, pwede ka na makasama, no, sa Vantage. Now, market currency pairs. Ayan, pag-aralan natin yung mga pairs. Normally ako, guys, to be honest, bihira ako ngayon sa Forex, gold ako. Pero pag-usapan natin, Euro USD, paborito yan ng iba. Okay? Meron tayong major pairs na tinatawag. Ito yung anim na yan. Euro USD, Pound USD, Pound Japanese Yen, ito naman, US Dollar Swiss Franc, ito, o Swissy, okay? US Dollar Canadian, tinatawag din Loonie, yan mga nickname nila. Australian Dollar, US Dollar, Aussie Dollar, and then Kiwi, yan yung New Zealand Dollar and
dollar. Meron tayong mga popular crosses, pero hindi ko yan sinasuggest gaano na i-trade nyo. Okay? Meron din tayong mga exotic na currency pairs. Wag nyo munang, wag nyo munang i-try ito agad-agad. Pag-uusapan din natin. Good news din pala guys make sure lang na naka-register kayo kay Vantage din. Magkakaroon tayo ng mga live technical analysis. Yung ituturo ko dito, i-apply natin yan sa market directly live. Mag-a-analysis tayo. So, pupunta tayo kay TradingView sa similars dito. Yan, titignan natin. So, right now ako, nakikita ko possible na pataas pa ang gold. Ituturo ko rin sa inyo to. Itong ano yung mga technical analysis o indicator na ginagamit ko publicly, no, na pwede kong ituro publicly. So, ito yun. So, yan yung ating technical analysis. So, major pairs, meron na tayo. What is PIP? Andyan. Pag-usapan natin, ito PIPs guys kilala nyo ba si Guy and Pip? Sino may nakakakilala? Hindi, joke lang Sino nakakakilala kay Guy and Pip? Hindi to si Pip Pip. Wala. Seryoso yung lahat Tahimik Okay. What is PIP? Yan, pagka tinanong kayo napaka-importante nito, basic sa Forex to. So, yan yung primary movement ng mga exchange rate, mga pairs natin na tinetrade. So, primarily, pagka Forex guys, yung ika-4 na decimal point Euro USD, halimbawa ito, magbabago yan, 13055, biglang magiging 56, 1 pip yun. Sa Euro USD tayo testing natin to. 13056, 1 pip ang tinaas. Kung 157, 2 pip yan. 2 pips ang tinaas. Sa Japanese yen naman, quoted naman yan, sometimes 2 decimal point. Pero yan, Euro Japanese yen yan. 110.45. Yung ikalawang decimal point, yun ang pips. Nagalaw na pips. Kasi tinitignan mo yung movement, how many pips ang ginalaw. Okay. Ngayon, ito yun. Ayan yung mga sample niyan. 1, 2, 3, 4. Yung pang-apat. Sa Forex. Tandaan niyan pagka may Japanese yen naman, kahit Forex yan, pangalawa. Okay? Pero ito sa gold. Ito, favorite kasi natin ang gold Sa gold, yung 1 cent na galaw, 1 pip yun. Kasi ang gold is 1 ounce, ounce ang tinitingnan natin yung galaw niya, $2. Okay, so meron tayo, kunyari, ang gold ay, ito na lang, actual tayo. Ang gold ngayon ay 377.82. Ito yung pips, ayan yung gumagalaw. Yung sentimo ng gold. Okay, yan, tumaas na tayo. So, yung sentimo niya, yun ang gumagalaw. Okay, so, malinaw ba ang pips? Kung malinaw ang pips, can you type 6, guys? Malinaw ang pips? Hello? Can you type 6? Type 6, guys. Gising ba ang lahat? Yun. Sir Noel. Can you type 6, guys? Sino ba nandito? Double check ko, no? Marami-rami rin pala. Okay. Yan. Okay. So, naintindihan pagka pips, fourth decimal point sa Forex, generally, second decimal point sa Japanese yen, sa ano rin, sa gold, yung ikalawa na decimal point. So, yun din yung sentimo. Okay? Thank you, Ma'am Carla. Yan, sumasagot si Ma'am Carla. Okay, now, PIP calculation, di na natin didiscuss yan. Yan yung mga example ko. So, kada galaw mo, yan, ng isa, meron yan. So, hindi tayo. Lot size. Okay, normally, lot size, ganito kasi yan, no? Di ba meron tayong PIPs? Ngayon, may unit yan, may laki. Okay. Ngayon, halimbawa, sa Euro USD, yung standard lot size niya is 100 units sa base currency. 100 euro, katumbas yun, one lot size.
Pero syempre, hindi ka magte-trade ng per lot size. Ang tine-trade mo, ano lang, kaunti lang. Okay? So, mas maliit sa lot size. So, lots are a measurement of the number of unit of the currency pair that are being traded using lot simplified trading in the forex margin. So, bigyan natin ng example. So, we are using MT5. Okay? So, sa MT5 ito, ang margin niya ngayon for ito yung hedge trading ng ng quantum na kinaka-copy trade natin. Okay. So, ito yung volume niyan, yung lot size niyan. So, 0.03, hindi buong one lot size ang tine-trade mo. Kasi buong $100 kung malaki ka. Tandaan mo, meron tayong risk management. Normally, ang trade lang dyan, $5, $10. Ito, ang tine-trade na lang niya ngayon, $4. Set account kasi to. So, ito yung tine-trade natin na EA. EA means expert advisor na kung saan magse-set up ka ng parang trading bot. Actually, hindi siya bot eh. Algorithm siya. Meron kang nilalagay, magte-trade siya mag-isa. So, pagka direct installation nito sa MT5, around $800. At least meron ka para safe yung bot. So, siya na yung nagte-trade. Mamaya natin pag-usapan yan. Balik tayo. So, pagka nagte-trade ka, hindi mo pwedeng, halimbawa may $1,000 ka, hindi one lot size 2,000, kukomputin mo yon. Yung margin, nakikita nyo yan, $4 lang. Against saan? Sa $650. $4 lang ang tinetrade niya. Yan ang part ng risk management na pag-uusapan natin. Okay? Klaro tayo dyan? Okay. Last tayo. Dito, actually, dalawa na lang to. Then, pupunta tayo kay Vantage. So, spread. To be honest, dito kumikita si broker. Ngayon, yung ibang mga broker, ito nga, nag-uusap nga kami dun sa Crypto Army. Nagulat sila, ang taas pala ng isang broker compare dito kay Vantage. Okay. So, simple lang. What is spread? Yung difference ng bidding or asking price. Buy or serve price. Halimbawa, ganito. Punta ka sa bangko, guys. Pagka bibili ka ng dollar, mas mahal. Tama? Kesa yung magpapapalit ka from dollar to peso. Di ba? Kung bibili ka, laging mahal. Similarly dito, meron siyang differences na ask and bidding price. So, I'll give you an example. Dito, kung magte-trade ka, makikita mo ngayon, yung difference, nakita mo yan, ayan no, sa dollar, yan ang spread. Ito ay buy, ito ay sell. 50, baliktad. Ito ang sell, itong 1.5, ito ang buy, 46. Mas mataas. Okay, yan yung price niya. Sell price, pagka binenta mo yan, 0.28, ang difference niya nasa 40 cents dollar. So yun, yung asking and bidding price. Actually, dyan kumikita ang mga broker. Okay? So, yan, yung leverage naman, yun yung loan provided to an investor by the broker. So, normally, kapag ka Forex, 500 tayo nagle-leverage. Kasi nga, pips ang galaw, sentimo ang galaw, yung leverage niyan, yung ratio ba, yung riniris mo, mas lumalaki. Kaya ayan, if you deposit $10 in your trading account, you want to trade with a leverage of 100. In other words, the leverage provides means to an investor para i-increase yung trading capital mo, giving you the opportunity to maximize yung outcome, yung leverage. Pero, na-maximize mo rin yung risk. The more leverage you have, the more risk you have. Pero sa Forex, to be honest, hindi ganong iniinda yan kapag mga 500 leverage lang. Okay? Hindi natin gaanong tinitignan yan. Okay? Ngayon, kapag ka naka-expert advisor ka, normally 500 din yung leverage yan. So, yun guys, yung mga importante lang na matutunan natin sa Forex. Kaya bakit maganda ang Forex? Andito yung daily volume. Okay, may tatlo tayong kailangang maintindihan, major pairs.
Tandaan niyo yan. Yung pips o yung decimal point yan, yung ika-4 na decimal point kapag ka Forex. Kapag ka Japanese, may Japanese yen, yung ikalawa o minsan ikatlo. Okay? Depende sa broker. Pagka gold naman, na madalas na tinetrade natin, ay yung sentimo. Kaya sa gold, 100 pips is equal to $1. $10 is equal to 1,000 pips. So, add ka lang lagi ng 2 zero sa dollar. Okay, yun yung pip na katumbas ng galaw. Kasi kailangan sukatin natin yung galaw eh. Okay? So, hindi na, ayan, yung spread, isa sa mahalaga. Pagka tinanong ka, what is spread in broker? This is the difference quoted in bid and ask price. The difference between this asking and bidding price is the spread. Okay? Klaro ba tayo dyan? Kung klaro tayo, can you type 7? Nabawasan tayo kanina. Ano tayo ah? May nawala. Sige. May nakataas ang kamay. Ba? May nag-raise hand. Wala. Ako pala nag-raise hand. Okay. Klaro ba lahat? Klaro na? Okay, goods. So, lipat tayo guys dito sa sa last na lang natin. So, bakit Vantage ang isa sa gusto kong broker ngayon? Okay, isa lang, no? Ito guys, meron tayong direct support, customer support kay Vantage. Okay? Madali ang access natin. So, wala tayong gaanong, kung magka-problema man, wala namang flawless na broker, madaling masolusyonan. Number 1. Number 2, Vantage have support to Asasi community. Okay? So, may support yan sa Asasi community ang Vantage. Pangatlo, okay, yung spread ni Vantage compare sa iba, maliit. Okay? Pang-apat, product-wise, maraming product ang Vantage, which sinabi ko nung nakaraan, na wala sa iba. That's the reason why Vantage yung kinuha natin. So, Vantage is top 16 sa ngayon. Okay? Na broker. Ayan, kung titingnan nyo, andito siya sa 16. Okay, ito yung Vantage natin. Ang lisensya ng Vantage, actually, dito, pag-uusapan natin yan, yung mga tanong. Ang lisensya ng Vantage, may yung 5, Australia, UK, Cayman Island, South Africa, tsaka Vanuatu. Under tayo ng Vanuatu, ang Philippines. Okay? Now, Coach, paano ba naghihigpit ang Philippine SEC, di ba? Naghihigpit. So far walang sinasabi related sa forex kasi nga ang forex parang internationally and globally accepted. Kaya lang kasi mas pinopromote nila ang crypto ang mas mahirap ngayon pagdating dito sa Pilipinas. Masyadong hindi na-access ang ibang mga broker ng crypto compare sa forex. Sa forex wala tayong, meron ilan binigyan ng warning, merong ilan dahil nagkakaso, inalis talaga, totally ban. So far so good ang forex trading online dito sa Pilipinas. But of course we have to be sabihin natin mag-ingat pa rin. Okay? So right now, dito tayo to educate. Okay? So I'm not telling you mag-invest ka or something. To educate, if you want to trade, it's up to you. Now, ito 'yon. Good thing ang review ng Vantage is 8.66-10 at sabi ko nga top 16 siya sa buong mundo. Okay? Pagdating sa forex brokers. So ang mga active dito sa Pilipinas, sabihin na natin to yan ng XM, pero yun nga, spread-wise, may problema. Okay? XNES, isa yan, na mga active. Go Market, may nakita na ako. That's it. Meron ang multi-bank. Bakit nawala ang multi-bank? Dati nasa top ang multi-bank. I don't know what happened to them. PU Prime, yan. Ano?
Ah, nakasama na sila sa many complained. Okay. Ayan, calculation. Nagtaka ako bakit. Okay, so labas tayo dito. I don't know bakit bumagsak ang ano, ang ang multi-bank, no? So anyhow guys, so goods pa rin tayo sa Vantage. And then we have also Trustpilot. Ito yung mga end user mismo nagre-review. We are still goods sa Vantage. Okay? So right now, pasusulyapin ko lang kayo sa Vantage. Ayusin lang natin, no? Login tayo kung bakit makikita ko. Okay, pasok tayo sa isang account. Actually, this is not my account. Okay. Sige lang guys. Ayan. So pakikita ko kayo ng ano ng well, by the way guys, if you want to refer people on Vantage, meron tayong IB. Okay, PM nyo lang ako. Kung meron kayong marketing capability, okay, magtulungan tayo with Vantage. Ayan, 11 at ulit tayo. Siguro na log out lang yung kanina. So, pag-usapan natin ang Vantage guys, pagka nag-open ka dito ng account, ang gustong-gusto ko dito meron silang Cent standard sa MT5. MT5, isa yan sa platform. Isa yan sa application na ginagamit sa pagte-trade. Yan ang ituturo ko sa inyo sooner or later, possible next week. Okay? Meron tayong standard STP, Centro. Iba-ibang klase yan. Hindi na natin gaanong i-discuss. Normally, sa standard ako na gaano, dahil maganda yung spread and then the support of the standard. Okay? Ang good news, dito sa TradingView, pagka kinonect mo si Vantage, pwede siyang directly ka mag-trade through TradingView. Okay? Through TradingView. May mga tutorial tayo dyan sa YouTube. Makikita nyo. Okay. So, isa yan. Now, isa sa maraming kumukuha kay Vantage is yung copy trading. Okay? Sa copy trading, malakas si Vantage at napakaraming copier yan. 495 copier. Okay. So, ngayon, tignan natin, pakita ko kayo. Okay, meron tayong $1 sa halagang 50 equity, $50 equity. Kumita na yun ng $1 in just few days. Nito ko lang yan. Tignan natin ang details kung kailan nagpasok. So, sample lang yan. Okay? Hindi na nga pala natin gaano pag-usapan. Sorry. So, eto naman, kumita na ng $7. A total of almost $300 na sa copy trading yan. So ito yung mga passive income naman guys kay Vantage. Ang good news kay Vantage, pwede kang magtago, maglagay, bumili ng crypto sa kanila. Okay, pwede kang bumili primarily ng Bitcoin and Ethereum and USDT. And then pwede mo rin tong gamitin pang trade. Okay, bukod sa crypto deposit. Madali ba ang deposit kay Vantage? Madali po. Kasi meron tayong, ito, sample tayo ng deposit. Okay. Deposit and withdrawal. Please take note guys kung ano ang ginamit mong pang-deposit, doon mo lang siya mawi-withdraw sa una. So first in, yun ang magagamit mo. So pwede kang mag-deposit through crypto, pwede kang mag-deposit through bank transfer, pwede kang mag-deposit through GCash, Apple Pay, Google Pay, okay, Bitwallet deposit, credit card, okay. Ang USDT natin hindi lang TRC20, merong BEP20, Ethereum, etc. Okay? So may e-wallet tayo, may GCash, okay, maraming pang iba. So madali, withdrawal and deposit dito kay Vantage. And then we have a promotion right now of 100% deposit basta nag-register kayo through my link, okay? Maximum natin $250 credit bonus. So, halimbawa, nag-deposit ka ng $250, yung buong capital mo, equity, madadagdagan ng $250. Ang withdrawable doon, syempre, yung kinita mo lang. Plus yung capital mo. Okay? Pero hindi yung credit bonus.
Anong purpose ng credit bonus, boss? Ayan yung ano, parang pinalalaki niya yung equity mo para yung risk management mo hindi masyadong maliit. Gumaganda yung risk management mo. Yun yung tanong ng iba. Bakit para saan ba yung bonus kung hindi mo naman nawi-withdraw? O, di ba? Okay. So, yan lang yung patikim natin kay Vantage and then sa Forex. So, introduction tayo sa Forex. Now, this is the time para magtanong po tayo related sa Forex. Pwede po kayo mag-unmute o pwede nyo i-type lahat. So, pwede po bang makita lahat ng pagmumukha nyo? Buksan po natin yung camera. Okay. Meron po ba na ano? May tanong? Okay. Kung wala tayong tanong, guys, can you type 3 kung walang tanong? Kung may tanong, kung ibig sabihin klaro sa inyo, anyone? May tanong? Walang tanong, 3. Okay. Walang tanong. Libre magtanong ngayon, guys, kaya wag niyo nang kalimutan. Okay. Wala naman tanong. Ayun, si Ma'am Ness, kamusta po? Ayan, pumasok. So, yun. Ah, ano lang tayo ngayon, summary lang tayo. Maganda ba mag-trade ng Forex? Yes. Pero kailangan aralin mo. And then, ang sikreto dito yung patience natin and risk management. Ang trading strategy, andyan lang. Napakaraming trading strategy na kailangan at least meron kang isang ma-master and then yun ang magamit mo. Similar yan sa basketball. Hindi ka pwedeng magaling din mag-dunk, padaling din sa 3 points basta-basta. Maging all around, kailangan focus ka muna sa isa. Okay? Pwede ka bang yumaman sa forex trading? Yes. Pero out of 100, 1 hanggang 5 lang ang pwedeng ang nagtatagumpay. So, kailangan talaga perseverance and dedication ang kailangan nyo. Okay, so dito nagtatapos guys yung ating introduction to forex. Ano mga natutunan natin? Una, bakit forex? Kasi yung daily volume niya napakalaki. Okay? $7.5 trillion. Number one. And then, ano yung mga natutunan? Ano yung spread? Difference between asking and bidding price, asking and bidding price, bid price. Okay? Yun yung spread natin. Kailangan tandaan natin yan. Yung bidding and asking price, magkaiba. Okay. Ngayon, ano yung pips? Pagka sa Forex, pang ilang decimal? Yan. Sige. Ano tayo? Review. Pang ilang decimal? Mamili kayo. Pangalawa, pangatlo, pangapat. Lagay nyo lang yung number sa chat. Okay. Ilagay nyo lang number sa chat. Meron ba? Wala ko, walang sumasagot. Si Ma'am Ness, 3 tsaka 4. Okay, pang-apat, no? Pang-apat. Pagka sa gold, pang-ilan? Pang-una, pangalawa, pangatlo. Sa gold. Pang-una, pangalawa, pangatlo. 1, 2, or 3. Gold. Ano ang pips sa gold? 1, 2, or 3. Yung pips sa gold, guys. Nakaligtaan nyo na yung pips sa gold. So, introduction tayo. Yan, 2. Tama. Okay, so yun lang, ano, yun yung ating, ano, yun yung mga natutunan nyo. So, may tanong ba kayo sa Forex, guys? Sa introduction pa lang tayo. Siguro mga third week natin, kasi first week natin to. Third week, pagkakaroon na tayo ng technical analysis. And make sure PM nyo lang ako kung may deposit na kayo kay Vantage para mai-join ko kayo, may sama ko kayo doon sa exclusive chat natin, ano, GC with Vantage traders. Okay?
So again, thank you guys for watching our webinar live. Maraming salamat sa inyo. Asahan ko next week. Tanong ko lang sa inyo, mas gusto nyo ba weekdays o weekend? Ano mas prefer nyo kapag nagwe-webinar? Bagay, depende rin sa ano ko sa sitwasyon ko. Normally, weekdays ako available. Okay, pero kung gusto niyo ng weekend, siguro may mga time na magwi-weekend tayo. Okay? So, thank you again for watching. Ayan, si Sir, mas prefer niya weekend. Sige, Sir. Meron din tayong weekend, mga Saturday yan. Pero not this coming Saturday, i-schedule natin to. Next week, ang topic natin is yung analysis naman, fundamentals and technical analysis ang plano ko na pag-usapan natin. Bakit mahalaga yung fundamental analysis dito kay Forex trading? And then, siguro, the next other day is actual trading muna tayo bago tayo pumunta sa mga strategy. Kung paano tayo mag-trade using MT5, MT4. Siguro yung trading view, isama ko na rin pero isang session siguro yon mas maganda. Okay, mga ika-third, fourth week yon. Okay, so again, thank you guys for watching sa ating webinar. Dumami tayo ngayon, nag-14. Kung kailan, kung kailan, teka lang. Okay, so yun lang. Introduction tayo sa Forex. Nandito pala si Coach Nix. Coach Nix, salamat. Update lang tayo guys kung may tanong kayo, make sure lang doon sa video na ipopost ko, recorded to. Yung mga manonood din ng recorded, don't forget. Yes, may GC po kami, ma'am. Para po, actually, yun po ay para sa mga deposited ng Vantage kasi yung chart ibinibigay natin. Halimbawa, may 100 deposit. $100 deposit lang naman po. PM nyo lang ako. Okay? At least kasi pang-suporta din natin yan kay Vantage. Okay? Ito yung GC, pinakita ko po kanina. Okay, and then yung iba, kung interesado kayo ng one-on-one mentorship, meron tayo. Pero hanggang ano lang ako, 3 every month. Okay, so ngayon meron ng 2. So, isang slot lang kukunin ko. Okay? So, thank you again guys for watching. Ma'am Carla, PM nyo lang ako kung may mga tanong, ha? Sige po. Okay, goodbye guys. Wala nang tanong. Gusto ko klaro lahat. Kung wala na kayong tanong, can you type 7 please? Bago tayo mag-end ng session. Type 7 kung klaro na sa inyo lahat. Okay. Okay, si Sir Nes. Okay. Anyhow, yan. Okay. Okay, so thank you again guys. Maraming salamat sa inyong panonood at pag-attend dito sa ating weekly webinar brought to you by Vantage sa ating Forex 101. So series ito ng Forex 101 with Vantage. So maraming salamat guys. Goodbye.